Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Kayo ba ay isang miyembro ng Kapa Ministry noong 2018 hanggang 2019? Well, hindi niyo malilimutan ang mga tagpong ito, ang mga balitang ito. Dahil dito atin babalikan muli, sariwain natin kung anong nangyari, bakit pinasara ni Digong ang Kapa ng biglaan. Okay, biglaan ito dahil mayroong nagdidikta kay Digong, yung kanyang best friend na si Kibuloy. Kaya dito, panoorin natin ang video at kayo na ang maghusga kung scam ba talaga ang Kapa para sa hindi mga membro. Dahil sa mga membro nito ay hindi ito scam. Ating panoorin ang video. Apolinaryo, bago pumutok ang issue, nanindigan siyang lehitimong operasyon ng Kapa Ministry. Isang religious organization, ang tanging layunin lang po nito ay maiahon sa kahirapan ang mga membro ng Kapa. Pero ilang beses na binanata ni Pastor Apollo Kibuloy ang patakaran ni Apolinaryo. Pero kung ikaw nagpa-register ka as religious, Sa kanyang programa kagabi, sinabi ni Kibuloy na labag sa batas ang sistema na ginagawa ng ministry ni Apolinaryo. Oops, dito, tigil muna tayo ha. Si Kibuloy, ang kanyang patakaran ay magpabenta siya ng mga puto, ng mga bullpen, ng lapis, ng kung ano-ano na pinabibenta niya sa kalye para sa kanyang mga membro. Ang kita niyan ay ibibigay sa kanya. Ang Kapa Ministry International ay mag-abuloy ka lang doon, mag-donate ka ng pera, ay tutubuan niya ng 30%. Ibalik sa'yo, may tubo na. In 1 month, 30%. Hindi ka panipaniwala, pero totoo. Napakarami ang yumaman dito sa aming lugar noon. Marami ang nakapagpatayo ng bahay, nakapag-aral sa kanilang mga anak. Totoong-totoo yan. Nag-umpisa ang Kapa Ministry diyan sa Jensan. And then after 6 months ay dumating sa Surigao City. Ako man ay membro niyan. Kaya nga alam ko ang kalakalan diyan sa Kapa. Ang nilagay ko doon na pera ay umabot ng 300,000 ang kapital. Umabot siya ng 3 million in just 1 year and a half. Kaya totoo siya, hindi siya scam. Biglang pinasara ito ni Duterte kasi utos ni Kibuloy, kasi yung mga worker ni Kibuloy ay sumapi na sa Kapa Ministry, tumiwalag na, kaya galit na galit siya kay Apolinaryo, yung pastor ng Kapa Ministry. Kaya yan, isang utos lang niya sa kanyang kumpare, sarado ka agad ito. Kaya ngayong eleksyon, iboboto nyo pa ba yan, mga Kapa members? Iboboto nyo ba ang nagpasara ng inyong investment? Pag-isipan nyo yan, di ba? Ako makadigong ako Pero naintunsis yung pera ko dahil sa pagpasara niya sa Kapa. Kaya yun, masakit sa akin yun. At sa inyo na mga membro ng Kapa Ministry, sariwain nyo, isipin nyo kung kayo pa ba'y susuporta doon sa nagpasara ng ating Kapa. Okay, patuloy tayo sa video. Hindi rin umano ito dapat tinatawag na religious group. Nanindigan si Kibuloy na peking pastor si Apolinaryo. Pero sa kanyang programa sa radyo, binanatan din ni Apolinaryo si Kibuloy na pinagpalimos umano ang kanyang mga miyembro. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang Kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbenta ng photo? Naku, Kibuloy. Giit ng magkabilang kampo, tinutulungan lang nilang mapabuti ang buhay at pananampalataya ng kani-kanilang mga miyembro. Sabay-sabay pupunta ng General Santos City ang mga miyembro ng Kapa Community Ministry International sa Tagum City para sumama sa prayer rally bukas. Kabilang dito si Ronel. Sa tulong ng Kapa, naipundar umano ni Ronel ang kanyang sasakyan. Malaki rin ang naitulong ng mga blessings sa araw-araw na gastusin. Nasa Jensan na rin ang iba pang miyembro ng Kapa mula Alabel, Sarangani na sasama sa prayer rally. Ito napakarami talaga ng sumasali dyan.
yung mga kasama ko rito na may mga bagong sasakyan na bili dahil sa kapa ay lahat pumunta ng Jinsan. Ngayon, ang problema niyan, binarikadahan sila para hindi sila dadami sa Jinsan. Kaya ang nangyari, yung mga taga Jinsan lang ang nakagawa ng prayer rally at yung mga taga Surigao at iba pang probinsya hindi nakapasok sa Jinsan. Kasi napakarami talaga, convoy eh. Ang puro lahat ay may mga sasakyan. Ako nga, meron akong sasakyan dyan dahil sa kapa. Meron akong 2 bago. Kaya, totoo ang kapa. Pinasara lang ito at sinabi na scam para may dahilan sa pagpasara. At ngayon, saan napunta yung ni-raid na mga pera sa kapa? Merong 4 billion na napundo ang kapa. 4 billion pesos. Ni-raid yun, ang iba ay naitago ng founder, pero nakulong din, binayad din. Siguro nakalabas na yun si Apolinario. Pero hinahunting kasi yun, yung kanyang mga savings, hinahunting yun. Alam niyo na kung sinong naghahunting. Kasi malaking halaga na pera. Hindi kasi nakalagay sa bangko yun, nakatago lang yun sa probinsya ng pastor. Kaya madaling hanapin. Okay, dito nga pati si Manny Pacquiao tumulong na sa kapa. Ang katotohanan nito, nag-usap si Duterte at si Manny Pacquiao na wag muna ipasara ang kapa. Kasi yung nanay ni Manny ay membro ng kapa eh. Sino ba yung nanay ni Manny? Pumayag na noon si Duterte na hindi ipasara, kaya nga lundagan ng mga tao dito sa Surigao. Meron kasing prayer rally dito. Lundagan sa saya. Ikinagabihan mga alas 7, biglang lumiko ang biglang U-turn si Digong at sinabi na ipapahuli niya na at ipapakain niya ang pustiso ni Apolinario sa bunganga ni Apolinario mismo, ipalulun. Yun ang sabi niya. Pakain ko sa iyo yung pustiso mo, yun ang sabi niya sa telebisyon. Kaya ayun, sarado. Kinabukasan kaagad, raid kaagad. Biglang-bigla. Marami ang hindi nakakabawi dahil sa raid na yun. Dahil ang pera ay nakuha ng nag-raid. At saan ba yun napunta? Ito sa bibig ng isda. Marinig natin mamaya, nagkamali siya ng bigkas niya ito. Patuloy muna tayo sa video, mga kakapa. Galing tulunan sa North Cotabato si Aling Christian na handang suportahan ang kanilang grupo. Nila undangon ang kapa kay taon sir. Umapila siyang huwag ipasara ang kapa dahil malaki umano ang tulong nito sa mga mahihirap na gaya niya. Itataon ng prayer rally sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Jansan bukas. Sasama rin sa prayer rally si Mang Isidro na galing pang Bukidnon. Hiling niya sa Pangulo, itigil na ng NBI ang pag-raid sa mga tanggapan ng kapa. Pero katong nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry. The operation will be stopped or shall stop immediately. Okay, sagutin ko yan ha. Wala naman talagang nakuhaan. Kasi donation yun. Kapag nagbigay ka, kusang loob. At hindi yun kinuha sa'yo. So kung naglagay ka dyan, ay magantay-antay ka lang. Kasi babalik ay blessing. Binigyan ng 30% interest ang pera na inilagay. Sa isang buwan lang yun ha. Kaya walang natalo sa umpisa. Iwan ko lang kung umabot ng 5 years ang kapa, siguro meron ng anomalya. Pero yung kasi ay 1 year mahigit pa eh. Kakaumpisa pa lang at ang dami talagang naglagay, nag-invest. Invest ang sabihin ng iba pero donation yan. Dami talagang nag-donate. Mayayaman siguro ang mga taga-Jinsan at yung mga lugar na nag-donate para sa kapa. Yun lang nga ang masakit. Dahil totoo naman na kahit sinong kapa dyan, kayo na nanonood ngayon na membro ng kapa, di ba masakit sa inyo? Kasi alam nyo na tutubo pa yung pera nyo
pabalik pa yun, pero biglang natigil. At saan napunta ang pera, di ba? Nandun sa nag-raid. Nakuha nila yung sabihin natin kalahati. Pero ang kalahati noon, ang hindi kaya dali ng mga personnel doon sa mga opisina ng Kapa, ay siyempre, yun nakuha na yun sa nag-raid. Parang witch hunting ang nangyari. Ito patuloy tayo. O katong pastor, kita kada sulti na ko pastor ng yawa o si Gaman paulit-ulit nang binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtutol nito sa operasyon ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Patuloy ang pakiusap ngayon ng mga miyembro ng Kapa Ministry na dinggin ni Pangulong Duterte ang kanilang mga hinaing. Na imo kami mahatagan og gigayon nga maatubang diha kanimo aron imong madungog ug mahibaluan ang tinuod namo nga kahimtang nga mga membro sa Kapa Community Ministry International Incorporated. Kami nga imong mga katawhan mohangyo diha kanimo nga imong ibalik ang operasyon sa maong ministry. Mangilan-ngilan na ring miyembro ang nagpahayag ng pagkadismaya sa pamahalaan dahil sa manoy hindi pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Katwiran ng ilang miyembro, malaki naman ang naitulong sa kanila ng grupo. Kung naligtaman, wala may mahimo. Alangan kuhaan mo, wala mo yung pinirmahan dito. Kung tagaan me, salamat rapod me. Hindi namin magsisi kay gihulog daw namo dito bilang donation naman na siya. Paano maibalik? Sinarado ng AMLAC. Sinarado niyang na-place na yung mga property niya. Hindi kasi yan ibabalik. Kasi parang hold up yan eh. Kinuha yan. At meron dito sabi ni Digon na dalhin niyo sa akin ng hindi niya tinuloy. Pag nasara daw, dalhin doon sa kanya ang ano. Ano ang dalhin doon? Di ba? Ang laki ng pera ng Kapa noon. 4 billion ang net worth. 4 billion pesos. Hindi na nga tinatanggap sa bangko yan nilalagay na lang sa mga malalaking karton yung pera. Araw-araw yun, may labas-masok na pera sa mga opisina. Kaya sayang nga. Yung akin doon, ang laki ng na-donate ko doon, invest kasi ang ating palaging sinasabi. Pero donation yun. Medyo malaki kasi ako'y 1 year and a half na member ng Kapa mismo. Kaya alam ko ang kwento nito. Isa ako sa mga nauna diyan. Kaya lumaki ang pundo ko. Hindi ko yung kinukuha. Nandun lang palagi sa Kapa. Kasi donation. Pero malaki na. Hindi ko na lang banggitin. Basta milyon yun. Malaki. Yun lang ang masakit. Kaya ngayong eleksyon, alam nyo na ang gawin nyo mga kakapa. Mga kapatid sa Kapa Ministry. Time na ito na yung ating oras. Mantakin nyo nang magalit si Kibuloy. Kulong ka agad kinabukasan si Apolinario. Hinuli doon sa Lingig, Tandag del Sur. Ang bilis kasi dami ng membro ni Kibuloy na lumipat sa Kapa. At nag-donate doon ng pera. Instead na yung mga nabinta nila na puto, ang kita doon ibibigay kay Kibuloy ay kanilang dinonate nilagay sa Kapa para tutubo ito. At totoo naman na tumubo talaga. Totoo. Kaya mga kakapa, mga kapatid sa Kapa, alam nyo na, ito na yung retribution natin na panahon. Noon, binubuto natin ang mga yan dahil akala natin na makakatulong sa atin. Pero sila pala yung magpa-stop ng ating mga pag-asa nyo. Ako, okay lang ako kasi madali akong makarecover. Pero yung iba talaga, naibinta nga yung ibang kalabaw para i-donate sa Pero walang bumalik kasi pinasara. Kung hindi lang yung pinasara ng magkaibigan na yan, ay sana marami ang umasinso. Kasi marami na ang umasinso, baka dadami ng dadami pa. Sayang. Sana kung maibalik ang panahon. Kumusta na kaya si Apolinario, no? Si Pastor Joel Apolinario, ang founder ng Kapa. Bigla kasing sikat ang kwento niyan Umabot sa Manila,
Meron ng Kapa Ministry doon. At nung huli ay nakabili ng isang helicopter si Apolinario, Pastor Apolinario. Kaya medyo natakot si Kibuloy. Baka maano siya baka malampasan siya. Pareho naman silang pastor. 2 years lang may helicopter na And then merong mining company, merong heavy equipments. Si Pastor Joel, meron na rin siyang paaralan sa lugar niya. Merong school. At marami ng mga properties ang Kapa noon. Mabilis talagang paglago. Kasi may blessing sa Diyos Dinobli-dobli. Kung maalala nyo yung kwento ng tinapay, di ba? Habang nagsermon si Kristo sa desert, sabi ni Kristo, kumuha kayo ng bato. Yung iba kinuha malaking bato, yung iba maliit. And then ginawa ni Kristo na tinapay. Kaya yung maliit lang ang kinuha, ay kulang sa kanya yung tinapay. Ganyan, pwedeng mamultiply ng Diyos ang pera Basta totoo talaga ito. Hindi katulad kay Kibuloy, siya pa yung kukuha sa mga worker niya na mga pobre lang. Yung mahihirap niya na nagtitinda ng puto, kinukuha pa niya yung kita. Hindi tulad sa Kapa na kayo ang bibigyan ng blessing. Yung pera niyo halos doble kapag ibalik. Within 1 month lang yun Within 1 month, tutubo ng 30%. Kaya mukhang haba na itong ating Kasi may ako dito Meron akong personal na dito. Na attachment sa video na ito. Okay, patuloy tayo. Malapit na itong matapos. O di lalo kaming manghinayang. Nasa higit 4 na po ang sangay ng Kapa sa iba't ibang lugar sa bansa na may higit kumulang 5 milyong miyembro. Samantala, hindi naman nababahala ang Malacanang na mawala ng suporta si Pangulong Duterte mula sa mga miyembro ng Kapa. Hindi siya mababahala kasi kakaupo niya lang noong 2018. Ngayon, mababahala na siya. There are 5 million members. Hoy, kayong mga membro dyan sa Kapa, 5 million tayo Isipin nyo yan. Huwag nyong ibuto yung nagpasara sa Kapa. Ayan. Pero hindi ako nangampanya sa mga politiko, pero alam nyo na, dito lang tayo maka-resback sa nawala sa atin noon. Kaya kung ikaw ay member ng Kapa, balik-balikan mo yung yung chance na tutubo sana ang pera ay tinigil dahil kay Kibuloy. At ginamit ni Kibuloy si Digong kasi presidente noon na siya ang magpasara ng Kapa. Kaya blame it to Kibuloy pa rin. Kay Digong ay lang yan inutusan lang yan ni Kibuloy. Si Kibuloy talaga ang culprit dito sa pagpasara ng Kapa. Ayan, kaya time na para maka-respect naman kayo dyan, mga kakapa. Okay? Sabado, mismong si Pangulong Duterte na ang nag-utos sa mga otoridad na ipatigil ang operasyon ng Kapa at iba pang pyramiding scheme sa bansa. That is pyramiding. When it is good to be true. Itong sinasabi niya na pyramiding, iinit ang ulo ko Ang pyramiding, yung nandun ka sa itaas, tapos meron kang mga downliners. Dito, paano masabi mo na pyramid? Ikaw lang mag-isa. Walang nagtrabaho sa'yo, mag-donate ka lang, tutubo ang pera mo. Hindi yung pyramid. Individualism. It is fraud. That is why NBI, sirahan mo na sila at dalhin mo doon sa upon my orders. Ayan. Ito yung sinabi ko, balikan natin Nahuli ang isda dahil sa kanyang bunganga. Ito, merong sinabi siya dito na dalhin nyo sa When it is good to be true, it is fraud. That is why NBI, sirahan mo na sila at dalhin mo doon sa upon my orders. Anong dalhin doon, di ba? Yun ang palagi kong iniisip. Anong dalhin doon? Pagkatapos isara, anong dalhin?
Okay, pag-isipan nyo na lang yan. I-comment nyo lang sa ating comment section. Mga ka-art lover, mga kababayan, mga kakapa. Huwag magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.